Kabanata 6581. Sa sumunod na segundo, agad na umatake ang lahat ng mga gwardya ng pamilya Jod. Malinaw na lahat sila ay mga elite ng martial arts, at bawat pag-atake ay nagpapaungol sa hangin. Gayunpaman, hindi rin ordinaryong manlalaban si Nicholas. Nang makita niya ang mga gwardya na umatake sa kanya, agad itong gumanti at ibinagsak ang mga ito sa lupa. Nang matapos ang mga gwardiya ay sumulpot si Nicholas sa harap mismo ni Veer. Iniunat niya ang kanyang kamay, at hinawakan ang leeg ni Veer. Sa sandaling iyon, namutla ang lahat ng mga armadong gwardya. Hindi sila nang ahas na umatake, na nag-aalalang matamaan nila si Veer. "Bitawan mo ang aking ama," malamig na sabi ni Marley. "Wala akong pakialam kung sino ka, Nicholas. Ngunit kung sasaktan mo ang aking ama, sinisiguro kong hindi ka aalis dito ng buhay." Nang makita ni Nicholas si Marley na malamig na nagsasalita sa kanya, pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa una, gusto niyang gawing sarili niya si Marley, at pagkatapos ay kontrolin ang Jod ng Wolsing. Pero ngayon, habang sumasagi sa isip niya ang pag-iisip ay mas malamig na tinitigan ni Nicholas si Harvey. "Miss Marley, sa tingin mo ba ay maaaring takutin ako ng Jods ng Wolsing? Magkakahiwalay na sana tayo ng landas ngayon, pero sa halip ay sinisi niya ako. Wala akong choice kundi protektahan ang sarili ko." Pagkasabi niya nun, honest na sinabi ni Nicholas. Obviously, sa pagkakaintindi niya, kasalanan ni Harvey ang lahat kung bakit sinira niya ang kanyang mga plano. "Ibigay mo ang sisihin sa iyo." Hindi nakaimek si Harvey. Hindi lang itinanggi ni Nicholas ang kanyang kabiguan dahil nagkamali ang kanyang plano, ngunit sa halip ay sinisisi niya si Harvey. "Harvey, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon." Walang pakialam si Nicholas sa pagbabago ng ekspresyon ni Harvey. Sa halip, sarkastikong sinabi niya, "You know what? Why don't you try harder? Since you are so talented and able to save the old girl, why don't you save this old man too? If you are willing to be my hostage, I can release Veer." Malamig na ngumiti si Nicholas at dahan-daw ang hinigpitan ang pagkakahawak sa leeg ni Veer. Namula agad ang mukha ni Veer. Gusto niyang umubo, ngunit hindi niya magawa. "Tama na, hayaan mo na ang anak ko. Kung gayon, isasaalang-alang ko ito sa pagitan natin. Isinusumpa ko na wala akong gagawin sa iyo," at tungal ni Lola Jod, na sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kahit na siya ay nasa isang masamang kalagayan kanina, ang kanyang isip ay napakalinaw. Alam niya ang nangyayari. "Gusto mong makipagpayapaan, matandang babae?" Malamig na tanong ni Nicholas. "Pero it's not up to you if this ends here today. It's not up to me also. It's up to him." Tinuro ni Nicholas si Harvey ng malamig na titig. Umiling si Veer kahit nahihirapang huminga. Ilang beses nang tumulong si Harvey sa pamilya sa Wolsing. Bilang pinuno ng 5 nakatagong pamilya, paano niya magagawa ang ganito? Kahit mamatay siya dito, hindi niya hahatakin si Harvey pababa kasama niya. Nanatiling kalmado si Harvey, at nanatiling tahimik. "Ano ito, Mr. Harvey? Hindi mo ba ililigtas ang isang taong nasa problema? Panuurin mo ba siyang mamatay sa aking mga bisig?" Malamig na sabi ni Nicholas. "Hindi ka ba nagsisisi sa desisyon mo ngayon? Bakit kailangan mong ilantad sa akin? Kung hindi, lahat tayo ay maaaring magpanggap na walang nangyari ngayon." "Magsisisi? Bakit ako magsisisi?" Mahinahong sagot ni Harvey. "Kung talagang maglakas loob kang patayin si Mr. Veer, hinding-hindi magpapakita ng awa sa iyo ang Jod at ang iba pang 4 na nakatagong pamilya." Nang marinig ang mga salita ni Harvey, lahat mula sa pamilya Jod sa Wolsing ay natigilan. Bago pa man sila makapagsalita, sinabi ni Harvey, "But seeing as you've chosen me, I'll give you a chance. Let him go, and we'll exchange moves. If you win, you can go. If you lose, you die. How about that?" Nang marinig ni Nicholas ang hamon ni Harvey, malamig siyang ngumiti. "Are you saying that you want to fight me alone? And we will see who win in one move?" Nagkibit balikat si Harvey. "Isang galaw, 10 galaw, walang pinagkaiba sa akin.
Dahil isa ka lang na kayang tapusin ng isang sampal. Pagkatapos, sinenyasan ni Harvey ang lahat ng nasa gitna na umalis. Nang naroon na siya, itinuro niya si Nicholas, iminuwestre gamit ang kanyang daliri. Galit na galit si Nicholas nang makita ang ginawa ni Harvey. Ang pagiging mahinahon at pagmamataas ni Harvey ay dapat na mayroon siya bilang hari ng armas. Hindi niya akalain na nasa kay Harvey pala talaga ang lahat. Tulad ng inaasahan ng isang elite. Dahil mayroon siyang walang kapantay na lakas sa geomancy, dapat mayroon din siyang walang kapantay na lakas sa martial arts, tama. Para sa isang tulad ni Master Harvey, si Nicholas ay hindi makakaligtas sa isang suntok, tama ba? Sinubukan niyang magpanggap na isang master kapag wala siyang alam. At ngayon, kaharap niya ang isang tunay na master. He deserves it. Lahat ng geomancers na naruroon ay biglang naging fans ni Harvey. Sumang-ayon silang lahat na si Harvey ay isang taong mas dakila. Ang isang tulad ni Nicholas ay hindi makaligtas kahit isang suntok. Nang marinig ni Nicholas na lahat ng naruroon ay nakatingin sa kanya, mas lalong nanlamig ang mga mata nito. Ang isang katulad niya ay palaging iniisip na siya ay walang talo. Para kay Nicholas, ang pagmamaliit sa kanyang sarili ng ganito ay katumbas ng pagtawid sa kanyang pulang linya. Sa sandaling ito, hindi nag-aksaya ng hininga si Nicholas at binitawan ang leeg ni Veer. Sa sumunod na segundo, agad siyang lumipat kay Harvey, diretsyong sumuntok sa mukha ni Harvey. Inilagay ni Nicholas ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito, iniisip na patayin si Harvey sa isang suntok. Noon lamang niya maipagpatuloy ang kanyang imahe bilang isang hindi magagapi na figure. Noon lang siya makapagkusa at magagawa ang lahat ng gusto niya sa lugar na ito. Gayunpaman, nang tumama ang kamao ni Nicholas sa dibdib ni Harvey, natigilan siya. Dahil malinaw niyang naramdaman na ng damapo ang kamao niya sa dibdib ni Harvey ay parang damapo ito sa isang layer ng espongha. Hindi lang niya nagawang saktan si Harvey, hindi niya magawang tamaan si Harvey. Laking gulat ni Nicholas. 5 taon na siyang lumaban sa Dark Island. Bumalik lamang siya pagkatapos niyang makamit ang lakas ng isang tunay na mandirigma. Gayunpaman, kahit na sa lahat ng kapangyarihan nito, ito ba ay ganap na walang kahulugan? Agad na damaloy ang lamig sa gulugod ni Nicholas. Bago pa man siya makagawa ay huminga ng malalim si Harvey at agad na hinampas ng palad si Nicholas sa mukha. Hindi ito mabilis, ngunit sa mga mata ni Nicholas, ang pag-atake ni Harvey ay tila hindi maiiwasan at hindi maipagtatanggol. Laking gulat ni Nicholas nang makita ang tagpong ito, ngunit ang nakabukang palad ni Harvey ay umabot na sa kanyang mukha. Nagdilim ang mundo ni Nicholas, at ang enerhiya sa loob niya ay tila lumundag, na parabang nilulunod siya ng tsunami sa karagatan. Siya ay umubo at nagluwa ng isang subo ng dugo, at agad na itinapon. Nagulat ang lahat nang makitang marahang ibinaba ni Harvey ang kanyang kamay kay Nicholas na nakabuka ang palad, ngunit sapat na iyon para bumagsak siya sa lupa, na umuubo ng dugo. Nakatingin lang ang lahat sa pagkamangha. Masasabi na ng ilang elite mula sa sandaling ito na hindi mahina si Nicholas. Sa kasamaang palad, siya ay kapos-palad na kailangang harapin ng isang taong mas malakas pa sa kanya. Iyon ang kapalaran ni Nicholas. Napatingin si Marley kay Harvey na kumikinang ang mga mata. Napahawak si Veer sa kanyang lalamunan na lalong hinangaan si Harvey. Marami na siyang nadiskubreng kabataang talento sa mga taon niya bilang padre de pamilya. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong may napakaraming talento sa parehong mistisismo at martial arts. Sa oras na ito, gusto pa ni Veer na isakripisyo ang lahat para lang ma-recruit si Harvey at gawin siyang manugang ng pamilya John. Yung iba naman, iniisip lang nilang lahat kung gaano siya kaakit-akit ngayon. Samantala, kumuha lang ng tissue si Harvey at isa-isang nilinis ang kanyang mga daliri. Damn you, Harvey, hindi ko inaasahan na itatago mo ang lakas mo. Pilit na bumangon si Nicholas sa sahig, tinakpo ng mukha at pinikit ang mga mata habang nakatitig kay Harvey. Kahit na parang gusto pa niyang umubo ng dugo, kailangan niyang hawakan ito alang-alang sa kanyang imahe. Gayunpaman, hindi makakatiyak si Nicholas.
Naniniwala siya na, pagkatapos matanggap ang kanyang buong lakas na pag-atake bilang isang true warrior, imposibleng wala itong epekto. Ang dahilan kung bakit maaaring tumayo si Harvey doon ng mahinahon ay dahil nakainom siya ng ilegal na droga o ginamit niya ang genome technology ng Country A sa kanya. Kung ano man iyon, sa isip ni Nicholas, siguradong nanloko si Harvey. Kung hindi, ang isang tunay na mandirigma na tulad niya ay hindi matatalo. Bastos ka, niloko mo ako, hindi ko alam kung anong panlilinlang ang ginamit mo. Ngunit babayaran mo ang halaga para sa paggamit ng iyong alas sa butas. Hindi banggitin na ito ay isang bagay na hindi mo magagamit ng paulit-ulit. Maaaring natalo ako ng kaunti sa iyo ngayon, ngunit sa susunod na pagkikita natin, makukuha ko ang aking bayad na may interes. Pagkasabi niya nun, pinandilatan ni Nicholas si Harvey. Tapos, gusto niyang tumakas. Atake, atake. Gagantimpalaan ko ng $15 million ang taong makakapatay sa kanya. Napagtanto ni Veer ang nangyayari at agad na sumigaw ng utos matapos makita ang pagkabigo ni Nicholas. Sa sumunod na sandali, hindi lang ang mga security guard ang humabol kay Nicholas, kundi pati ang mga geomancer at mystics ay sumugod. Niloloko mo ba ako? Iyon ay $15 milyong. Maraming mga tao ang hindi kailanman makakakita ng ganoong kalaking pera habang sila ay nabubuhay. Bagamat hindi kasing kaakit-akit ng nakaraang alok ni Veer, ito ay isang napakakaakit-akit na halaga. Namutla ang mukha ni Nicholas nang makitang nagsisiksikan ang mga tao sa kanya. Alam niyang hindi na siya makakalaban ng matagal pagkatapos niyang masugatan ng husto. Tapos, hinampos niya ang dibdib niya. Umubo siya at umubo ng dugo. Si Nicholas ay naging mas mabilis habang siya ay umatras. Sa isang iglap lang ay nawala na siya sa kanilang paningin. Ang nangyari ay labis na ikinagalit ng lahat. Galit na galit din si Veer at iba pa. Paano nila hahayaang makatakas ang salarin? Hindi ito ang katapusan. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Parang pamilyar ang ginawa ni Nicholas sa huli. Parang katulad ng teknik na ginamit ng Evermore. Hindi nananatili si Harvey sa kabila ng mga kahilingan ni Veer at Marley pagkatapos niyang gawin ang mga gawaing bahay ng Jod. Matapos tanggihan ang ilang mga imbitasyon mula sa iba pang mga geomancer, umalis siya pagkatapos magsalita ng ilang mas magalang na salita. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang ari-arian at katatapos lang mag-enjoy sa isang tasa ng kape, nakatanggap siya ng mensahe mula sa harapan na hinihiling ni Vaughn na makipagkita. Hindi naman tumanggi si Harvey at pinapasok na lang si Vaughn sa bahay. Boss, may masamang balita ako. Bumalik na si Nicholas Thompson. Sabi ni Vaughn, na may malinaw na dilim sa kanyang ekspresyon nang makasalubong niya si Harvey, na umiinom ng kanyang kape. Si Nicholas ay kapatid ni Hector. Hindi lang siya mula sa pangunahing sangay ng pamilya, ngunit sinabi rin na lumikha siya ng isang hindi magagapi na kumpanya sa Dark Island. Hindi lang siya naghihiganti sa pagkakataong ito, at gusto pa niyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Tumango si Harvey. Naiintindihan ko. Matigas na sagot ni Vaughn, hindi mo naiintindihan. Ayon sa impormasyong mayroon ako, nakatanggap siya ng tulong habang siya ay nasa ibang bansa. Maraming mersenaryo ang naglilingkod sa kanya, at tinatawag siya ng mga tao na Snake King ng Dark Island. Sinasabing siya ay isang tunay na mandirigma. Sinala ko na sa pagtatapos ng panahon ng pagluluksa ni Hector bukas, bigla siyang lilito at ipakita ang kanyang ganap na kapangyarihan. Pagkatapos, duminahin niya ang buong pamilya Thompson. Wala siyang pagkakataon, sabi ni Harvey, na humigop ng kanyang inumin. Maliban na lang kung kaya niyang harapin ang pamilya Jod ngayon ng buo, kung hindi siya kaawaan ng pamilya Jod kahit na siya ay magpakita bukas. Medyo nagulat si Vaughn. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos, ipinakita ni Harvey kay Vaughn ang kanyang telepono. Kakalabas lang ng regalo. Ito ay mula sa pamilya Jod ng Walsing. Nang makita ang larawan ng regalo, nanliit ang mga mata ni Vaughn. Pagkatapos, masaya niyang sinabi. Sinaktan niya ang ina ni Mr. Veer at pinaghihinalaang nakikipagtulungan sa ating mga kaaway. Kung totoo ang lahat ng sinabi rito, kahit na gaano kahusay si Nicholas,
Wala siyang pagkakataong maging pinuno ng pamilya. Hindi ito papayagan ng pamilya Thompson. Hindi rin ito papayagan ng iba pang nangungunang pamilya. Kung mangyayari iyon, hindi na hayagang lalabas si Nicholas sa libing bukas. Natahimik si Von pagkasabi nun. Huwag masyadong pabaya. Ang isang tulad ni Nicholas ay hindi basta-basta uupo habang ikaw ay umakyat sa trono, sabi ni Harvey pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Nais niyang bumalik bilang hari at bawiin ang lahat ng nararapat sa kanya. Dahil hindi siya maaaring magpakita ng personal, malamang na gumawa siya ng isang bagay mula sa mga anino. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, pero kailangan mong maghanda sa libing bukas. Mag-ingat ka. Bahagyang tumanggo si Von at bumulong, ay ho-host mo ba ang libing bukas? Forget it, mahinahong sagot ni Harvey. This is your time to shine. If I go, I will only steal your spotlight. That will do you not good. Kaya nga, ngayong ililibing na si Hector, kailangan ko siyang makita sa huling pagkakataon, dahil kilala ko siya. Maghanda ka ng imbitasyon para sa akin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6585. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong Walls Inn. Si Hector, isa sa 4 na young masters ng Walls Inn, ay pumanaw dahil sa matinding karamdaman ilang araw na ang nakalipas. Ngayon ang araw ng kanyang libing. Nakabalik na ang lahat ng miyembro ng pamilya Thompson. Malinaw na gusto nilang bigyan ng engranding libing si Hector. Matapos kumalat ang balita, lahat ng miyembro ng mayamang extended na pamilya ay nagtungo sa sementeryo upang magbigay ng kanilang huling paggalang. Biglang nagtipon ng maraming tao sa Mount Jewel, kung saan ginaganap ang funeral service ni Hector. Bagamat inasahan na ng pamilya Thompson ang lahat ng ito, malinaw na ang mga puwersang panseguridad na kanilang ipinakalat ay lumampas sa kanilang mga kakayahan. Ang tanging magagawa nila ay suriin ang kanilang mga imbitasyon at mga gamit, at iyon na. Wala na silang magagawa pa. Dumating si Harvey sa funeral service ng madaling araw. Gayunpaman, walang pumapansin sa kanya dahil mas pinili niyang manahimik. Matapos ipikit ang kanyang mga mata at pagmasdan ang bawat sulok ng seremonya, kalmadong nakipaghalo si Harvey sa karamihan. Hindi nagtagal at dumating na ang convoy ng pamilya Thompson. Lahat ng bumaba sa sasakyan ay miyembro ng pangunahing sangay ng pamilya, gayon din ang mga nasa matataas na antas ng kapangyarihan. Bukod kay Von, na may impluwensya na sa paraan ng pagpapatakbo ng pamilyang Thompson, ang isa pang miyembro na higit na nakakaakit ng pansin ay si Roberto Thompson, ang patriarch ng pamilya. Si Roberto ay tiyuhin ni Hector. Gayunpaman, dahil hindi siya nagkaroon ng mga anak, tinatrato niya si Hector bilang kanyang anak at kahalili. At ngayon, ito ay isang bagay na halos hindi niya matanggap kapag kailangan niyang ilibing si Hector. Gayunpaman, hindi nagpakita ng labis na kalungkutan si Roberto, nang makita ang mga mayayaman at makapangyarihang nagtitipon dito. Sa halip, tumanggo na lang siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. I'm sorry, sir, wala na si Hector, but our glory remains, tense na sabi ni Von habang nakatayo sa tabi ni Roberto. Pakiramdam niya ay iba ito sa nakaraan. Masayang tumanggo si Roberto. Von, patay na ang kuya mo. Iilan na lang ang mga kabataang natitira para ipagpatuloy ang ating pamana. Aasa kami sa iyo sa hinaharap. Nang marinig ni Von ang sinabi ni Roberto, nagkunwari siyang nagulat. Sir, hindi ko kaya. Napakaliit ng lahat ng nagawa ko. Huwag na nating pag-usapan ngayon. Mag-focus tayo sa ministeryo. Pinikit ni Roberto ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Tama, kailangan muna nating masigurado na matatahimik si Hector. Hindi nag-aksaya ng oras si Von matapos marinig ang utos ni Roberto. Naglakad siya papunta sa podium at nagsimulang magbigay ng condolence speech para kay Hector. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga bisita ay inanyayahan na makita si Hector sa huling pagkakataon at magbigay ng mga bulaklak. Nang makita ito ni Harvey mula sa karamihan, kalmado ang kanyang ekspresyon.
Ngunit sa isang punto, bahagyang napakunot ang noo niya dahil ang kumakatawan kay Jean mula kay Mordo ay si Mandy, ang pinuno ng ika-9 na sangay. Nang makita ni Harvey si Mandy doon, hindi niya namamalaya na lumapit sa kanya. Nang matapos ni Mandy ang ritual at bumalik sa kanyang posisyon, lumapit si Harvey sa kanya at bumulong, "Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, dapat wala ka rito ngayon." Nagulat si Mandy noong una, pagkatapos ay sumimangot siya at bumulong. "Harvey, pwede bang huwag kang maging masyadong extreme? Kahit na hindi isinasaalang-alang kung paano namatay si Hector, ikaw pa rin ang pinakamalaking suspect. Ano ang silbi ng sobrang inggit kung patay na siya? Ikaw." Bago pa man matapos si Mandy, biglang naramdaman ni Harvey na may mali at agad siyang itinulak sa lupa. Sa sandaling itulak ni Harvey si Mandy sa lupa, nakita niya si Vaughn at marami sa mas matataas na miyembro ng pamilya na nagtipon sa paligid ng kabaong ni Hector. Biglang may narinig na putok ng baril mula sa harap ng kabaong. Hindi nakareact si Roberto sa oras, at nanginginig ang kanyang katawan habang pinaulanan siya ng mga bala. Umubo siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Sa wakas ay nag-react ang mga tao sa likod ni Vaughn, at mabilis na umatras at tumakas. Nagulat ang mga Thompson. Ang ilan sa kanila ay umiyak sa kalungkutan. Impake, bago pa nila magawa, sumabog ng malakas ang kabaong. Lumipad palabas ang isang figure sa maitim na damit mula sa Island Nation. May mahabang espada sa kamay, agad siyang tumungo kay Vaughn, handang patayin siya kaagad. Nagulat si Vaughn, ngunit biglang lumabas ang isang payat na figure. Gamit ang isang alon ng kanyang espada, pinalihis niya ang mapagpasyang pag-atake ng ninja. Si Rachel iyon. Gumapang si Vaughn sa sahig at tumakbo patungo sa isang gwardya, kinuha ang baril sa kanyang kamay. Tinuro niya ang ninja at sumigaw, "Shoot! Ano pang hinihintay mo? Bakit ka nagsasayang ng hininga?" Hinilanan niya ang gatilyo. Sa pagkakataong iyon ay nakabawi ang mga bantay at mabilis na pinaputukan ang ninja. Binaril ng husto ang ninja kaya nahulog siya sa ibabaw ng mga sirang piraso ng kabaong. Nagkamali ang lahat. Parehong nagulat ang host at ang mga bisita. Hindi nila inaasahan na may mangyayaring ganito sa isang libing. Sir, sumugod si Vaughn sa tabi ni Roberto. Pagkatapos suriin ang pulso ni Roberto, sumigaw siya, "Bilis! Tumawag ng ambulansya, maililigtas pa natin siya." Nang marinig lamang ng mga babae sa pamilya si Vaughn ay nagsimula silang kumalma. Ang ilan ay nagsimula ng tumawag sa telepono, habang ang iba ay nais na ikalat ang mga tao. Para bang napagtanto na buhay pa si Roberto, may biglang tumalon mula sa karamihan at itinuro kung saan nakahiga si Roberto. Isang bala ang nagpaputok mula sa loob ng kanyang manggas. Nangyari ito ng biglaan kaya wala ng oras si Rachel para mag-react. Itinaas ni Vaughn ang kanyang kamay, nakaharang ang kanyang palad sa pag-atake kay Roberto. Isang pagsabog, at dumaan ang bala sa kamay niya at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa kabutihang palad ay walang lason ang bala. Habang tinamaan si Vaughn, inihagis ni Rachel ang kanyang espada. Agad niyang pinatay ang lalaki at inipit sa lupa. Gago! Habang nahulog ang lalaki, lumitaw ang 5 lalaking nakasot. Ang mga maiikling espada, na nakaukit sa natatanging disenyo ng Island Nation, ay lumabas mula sa ilalim ng kanilang manggas at sa kanilang mga kamay. Sinugod ng mga lalaki si Roberto, walang pakialam sa iba. Halata naman yun, dapat mamatay si Roberto ngayon. Gayunpaman, mas mabilis na nakapag-react ang mga Thompson sa pagkakataong ito. Mabilis, maraming elit ang sumalakay, at ang mga bala ay agad na tumama sa mga espada ng Island Nation. Ang mga Thompson ng Walls Inn ay nararapat sa kanilang pangalan at lugar bilang isa sa nangungunang 10 pamilya. Hindi sila makapag-react sa oras noong una, ngunit kapag nagawa na nila, ipinakita agad nila ang kanilang husay bilang isa sa mga nangungunang pamilya. Ano ito? Sa sandaling ito lamang nabawi ni Mandy ang kanyang pagkakalmado. Simula kailan gusto ng Island Nation na patayin ang pinuno ng pamilyang Thompson? Hindi naman ang mga taga-isla, hindi. Umiling si Harvey na may madilim na ekspresyon.
Ngayon ay ang libing ni Hector, at isang mahalagang sandali para sa mga tagapagmana ng Thompson na ipaglaban ang kanilang lugar bilang ulo ng pamilya. Bagamat tila ang mga taga-isla ang nasa likod ng pagtatangkang pagpatay na ito, maaaring ang mga Thompson ang nag-orkestra nito. Kumunot ang noo ni Mandy. Huwag mong sabihing si Von iyon. Hindi siya. Siya ang susunod na taong inaasahan na maging pinuno ng pamilya pagkatapos ng kamatayan ni Hector. Hindi niya kailangang pahirapan ang kanyang sarili, dahan-dahang sabi ni Harvey. May mga hinala si Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magiging mapagpasya at gumawa ng isang mapanganib na hakbang sa isang seremonya ng libing. Kung talagang ang taong iyon, kung gayon ang lahat ng mga kaayusan na ito ay mga pampagana lamang. Hindi pa dumarating ang main course. Nang mapagtanto ito ni Harvey, wala siyang pakialam sa katatagan ni Mandy, at agad siyang kinaladkad sa ilalim ng malapit na puno na hindi nakikita. Huli na para umalis ngayon. Mga Thompsons, makinig kayo sa akin. Huwag hayaang umalis ang sinumang naruroon ngayon. Imbestigahan sila ngayon. Patayin ang sinumang kaina-hinala. Utos ni Von. Nilagyan na niya ng benda ang sugat sa palad. Sa isang sitwasyon kung saan walang pinuno, ang kanyang salita ay batas. Ang mga elite na sundalo at security guard ng Thompson ay sumugod sa labasan, na gustong i-secure muna ang pasukan bago e-check-in ang mga bisita. Biglang, sa pasukan, lumitaw ang mga taong nakasuot ng panlaban. Marami sa kanila ang mukhang tagalabas, sabik na makipaglaban. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey, naging amoy pulbura ang mga ito. May mali, sumama ka sa akin. Tama ang kanyang pagtatansya. Malinaw na hindi matanggap ni Nicholas ang kanyang paulit-ulit na pagkabigo pagkatapos bumalik, kaya gusto niyang gumawa ng isang mapanganib na hakbang sa seremonya ng libing ngayon. Anuman ang maging resulta ng laban sa pagitan ng mga tagapagmana ng Thompson, kung kaya niyang patayin silang lahat sa isang iglap ngayon, natural na sakupin niya ang lahat ng pag-aari ng mga Thompson sa Walsing. Ang Jewel Mountain ay hindi bababa sa 30 milya mula sa lungsod. Sa oras na napagtanto ng mga Thompson ng Walsing na may mali at ipinadala para sa reinforcements, huli na. Nang makitang hindi nagpapaliwanag sa kanya si Harvey at direktang hinila siya patungo sa isang maliit na gusali sa malapit, galit na galit si Mandy. Hinila niya ang kamay niya at gusto niyang tumawag ng pulis, pero ngayon niya lang napagtanto na jammed na pala ang lahat ng signal. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang mga mersenaryong kalalabas lang na huwag nang maghintay pa. Inilabas nila ang kanilang mga baril na gatlang at pinaputukan si Von. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga hiyawan at iyak. Maraming lumuhad at nagtakip ng ulo sa takot. Gaano man sila ka-aroganti kadalasan. Yaong mga karaniwang kayang protektahan ang kanilang sarili sa mga sitwasyong tulad nito, ngayon ay parang mga tupang naghihintay na katayin. Sa sandaling ito, narinig mula sa labas ang tunog ng mga leather na sapatos. Isang binata na naka-uniforme ng militar ang lumitaw sa pasukan sa seremonya ng libing. Nang makita ng lahat kung sino ito, natigilan sila, at ang pamilya Thompson ay lubos na nabigla. Nicholas, ikaw ba yan? May sumigaw. Ikaw na taksil. How dare you return to this family? Ako ay isang taksil. Mahinahong sabi ni Nicholas, na nasa likod niya ang mga kamay. Totoo na sa inyo, ako ay isang taksil. Gayunpaman, lahat ba kayo ay may nakalimutan? Ang posisyon ng padre de pamilya ay dapat sa akin. Gayunpaman, namatay ang aking ama sa murang edad, at naiwan ako at ang aking kapatid. Ipinagkatiwala kami sa pangangalaga ni Roberto. Gayunpaman, dahil galit siya sa kapangyarihan, nakipag-alyansa siya sa mga tagalabas at kinuha ang aming kapangyarihan. Kaya naman kinailangan naming magsagawa ng ganoong palabas. He will stay and be Roberto's fake son, while I live for the Dark Island. Ayon sa orihinal naming plano, pagbalik ko, maghihiganti kami ng kapatid ko. Hindi ko inaasahan na siya ang unang mamatay. Since that is the case, ako na mismo ang bahala sa nangyari sa Thompson family. However, seeing that we are in front of my brother's grave, I don't want to shed too much blood.
I will give you all a chance. Ibigay niyo kung ano ang nararapat sa akin. Kung hindi, hindi niyo kakayanin ang mga kahihinatnan. Hindi makayanan ang kahihinatnan. Nagulat ang lahat ng nakarinig ng mga salitang iyon. Nang makita kung ano ang nangyayari sa harap nila at lahat ng nakasuot ng uniformeng pang-combat, ang seremonya ng libing na ito ay makulayan ng pulang-pula, pag tinanggihan nila ang kahilingan ni Nicholas. Tinitigan ni Vaughn si Nicholas na may singkit na mga mata. Hindi ka ba masyadong nagsasalita, Nicholas? Totoong gusto ng iyong ama na ipasa ang pamilyang ito sa inyong dalawa bago siya mamatay, ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ang pamilya Thompson ay hindi kanya. Wala siyang buong awtoridad na magtalaga ng isang tao bilang susunod na patriarch. Sa isang pamilyang tulad natin, lakas lang ang pinahahalagahan namin. Akala ko na iintindihan mo ito pagkatapos gumawa ng isang eksena. Hindi ko inaasahan na magiging walang muwang mo pa rin. Tungkol sa pagkamatay ni Hector, malalaman natin ang dahilan. Hindi ito ang lugar para sa isang tulad mo na ang pamilya ay ipinatapon para magsabi ng kahit ano. Nirerespeto mo lang ang lakas. Nakangiting sabi ni Nicholas. Mabuti iyan. Kung ganoon ang kaso, ako ang magiging pinuno ng pamilya Thompson ngayon. May tumututol ba sa sinumang dumalo? Nanlamig ang mga mata ni Vaughn. Pinipilit mo ba kami? Vaughn, nagkakamali ka. Hindi ko pinipilit ang sinuman, sabi ni Nicholas, malamig ang mga mata. Kumalat ang boses niya sa buong lugar. Ang dahilan kung bakit ako bumalik ngayon ay upang sabihin sa inyo ang lahat na ako, si Nicholas Thompson, ay babawiin ang lahat ng nawala sa akin sa aking sariling dalawang kamay. Kung kinikilala niyo ako, maaari kang mabuhay. Kung hindi, mamamatay ka. Magpasya kayo. Hindi ako mahilig gumawa ng mga pagpipilian para sa iba. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Hindi ito ang unang beses na nakilala niya si Nicholas. Gayunpaman, may ilang impormasyon na ngayon lang niya nakuha kagabi. Ang dahilan kung bakit nagawang maging true warrior si Nicholas at bumangon ng napakabilis gaya ng Snake King ng Dark Island ay dahil sa buong suporta ng Evermore. Upang mabilis na makakuha ng higit pang mga mapagkukunan, nakipag-ugnayan pa rin si Nicholas sa mga bansang nagta-target sa bansa H habang siya ay nasa Dark Island. Halimbawa, Island Country, Country J, at Country A. Palusot lang ang pagbabalik at pagbawi ni Nicholas sa lahat ng gusto niya. Ang pinakamalaking layunin niya ay hiramin ang kapangyarihan ng Evermore at iba pang kapangyarihan para maging duguan at puno ng mga bangkay ang Walsing. Gusto niyang mahulog sa gulo ang Walsing. Bagamat naawa siya nang napilitan siyang iwan ang Walsing, hindi iyon dahilan para sa kanyang mga aksyon. Naghinala pa si Harvey na ang dahilan kung bakit naabot ni Nicholas ang yugtong ito ay salamat sa Evermore at sa kanilang pagpaplano. Isa si Nicholas sa pinakamahalagang pawns para gawing magulo ang bansang ito. Kung si Nicholas ay talagang naging pinuno ng pamilyang Thompson ng Walsing, ang mga resulta ay hindi maiisip. Lumapit sa kanya ang isang elder mula sa pamilya Thompson at hinampas ang kanyang kamay sa mesa. How dare you? You dare threaten the family. And you will make us choose between life and death. Ano, papatayin mo ba lahat ng nandito? Lilinuin ko. Ang pamilya Thompson ay hindi lamang personal na pag-aari ng isang tao. Ang mga pinuno ng pamilya ay dapat protektahan ang interes ng lahat. Isang taong mula sa pagkatapon na nawala sa loob ng 5 taon, at sasabihin mong gusto mong maging patriarch ng pamilya natin. Hindi ako papayag kahit na gusto mo lang maging aso para sa pamilya natin. Oh, let's see if you all can stay confident, sabi ni Nicholas sabay buntong hininga. Inilabas niya ang isang cellphone at ibinigay sa matanda. Bago mo sabihin ang anumang bagay, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang lahat ng isang bagay. Ginamit ko ang lahat ng magagamit na pamamaraan upang kontrolin ang 30% ng kabuoang pagbabahagi ng pamilya. Sa isang salita, maaari kong ibenta agad ang lahat ng aking mga bahagi at gawin ang iyong mga shares sa pagbagsak. Sa mundo ng negosyo, marami akong naa-access na sikreto. Kung ilalabas ko ang mga iyon, babagsak agad ang imperyo ng negosyo ng Thompson. Sa usaping politika,
mayroon akong impormasyon tungkol sa 80 katao na pangunahing bahagi ng pamilya Thompson. Kung ibibigay ko sila sa Dragon Cell, mawawala ang lahat ng impluwensya nyo sa politika. Kung sa ibang bansa, alam ko na ang mga barko nyo ay nasa Caribbean Sea. With those single call of the Caribbean Sea. Dahil pinili kong bumalik ngayon, ginawa ko ang buong paghahanda. Alinman, babawiin ko ang lahat, o gagawin kong mawala ang pamilya Thompson. Kung hindi ko ito makukuha, walang sino man ang makagagawa. Kumuha si Nicholas ng tabako at sinindihan ito, at nagbuga ng usok, pagkatapos ay mahinahon niyang idinagdag, "Siyempre, alam kong hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, ngunit maaari mong subukan at tingnan kung ang isang tawag sa akin sa telepono ay talagang mapapalitan ang isa sa nangungunang 10 pamilya sa isa pa." Nagulat ang pamilya Thompson. Maging ang mga bisitang naruroon ay nakatingin lang sa isa't isa. Hindi nila akalain na ganito pala katakot si Nicholas. Sumimangot ang mga matatanda sa pamilya, at nagsalubong ang kanilang mga kilay. Halatang natakot sila sa sinabi ni Nicholas. Parang mawawala sa kanila ang lahat sa isang iglap. Marami sa kanila ang tumangala kay Vaughn. Hindi nila malay na nagtiwala sa kanya, nakakabangon lang nitong mga nakaraang araw. Kung kakayanin ni Vaughn ang sitwasyong ito, maaaring siya na ang susunod na patriarch. Gayunpaman, kung hindi niya magagawa. Kabanata 6570. Ganyan ba talaga ka-impluwensya si Nicholas? Bulong ni Mandy sa likod ng karamihan, at puno ng pagkabigla ang kanyang ekspresyon. Narinig na niya ang pangalang ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Nicholas kapag nagpakita siya. Kung may gumawa ng maling hakbang ngayon, malamang na makaranas ng pagbabago ng pamumuno ang mga Thompson ng Walsing. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ng naruroon. Medyo malakas siya, pero hanggang doon na lang, sabi ni Harvey pagkatapos niyang ipadala ang mensahe na kakasulat niya lang. "Don't worry and just watch." Sasagot agad si Vaughn. "Vaughn," ngumuso si Mandy. Kilala siyang inutil sa pamilya. Paano siya magiging kapareho ni Nicholas? Habang sinasabi iyon ni Mandy, napatingin si Vaughn sa phone na nasa kamay niya. Pagkatapos, malamig siyang ngumiti at lumapit kay Nicholas habang nasa likod ang mga kamay. "Stop deceiving everyone, totoo na ang shares ay nakuha ng iba at baka bumagsak ang stock price natin, pero ilang araw na ang nakalipas, ginamit ko lahat ng personal assets ko para bumili ng shares ng company natin sa ibang bansa. Bumaba man ang presyo ng stock natin, hindi naman masyadong makakaapekto sa pamilya natin, kahit gaano pa kabago ang presyo. As for our business world, it doesn't matter which of our business secrets you can control. We always do everything fairly. Kahit maglik, so what? Totoo na mayroon tayong ilang koneksyon sa larangan ng politika, ngunit masasabi ko sa iyo na mayroon tayong mas mababa sa 80 na koneksyon. Maaari mong i-leak ang listahan na iyong binanggit, ngunit ginagarantiyahan ko na maghihiganti sila sa iyo kahit na ito ay nagkakahalaga sa kanila ng lahat. Tungkol sa Caribbean Sea, natatakot ako na ang iyong impormasyon ay medyo mabagal. Upang maiwasan ang bagyo, ang aming mga barko ay nakaangkla sa isa sa mga daungan ng Empire. Kaya, bumili kami ng insurance para sa lahat ng mga barkong iyon. Kung ang iyong pirata na reyna ay gustong mamatay, maaari niyang subukang salakayin ang daungan. Kung kaya niyang dalhin ang mga barkong iyon, kailangan kong magpasalamat sa iyo para sa pagtaas ng daloy ng pera ng pamilya. Kaya nga, Nicholas, ang sinasabi mong perpektong plano ay walang silbi sa harap namin. Nakakahiya kung isa sa mga matataas na pamilyang tulad namin ay mahulog sa ilalim ng kontrol ng mga patapon. Nakahinga ng maluwag ang pamilya Thompson nang marinig nila ang mga salita ni Vaughn. Hindi alintana kung ito ay peke o totoo, ang kanyang mga salita ay nagpatibay sa kanilang pananampalataya at maaari nilang ihinto ang pag-aalala tungkol dito. Nagbago ang ekspresyon ni Nicholas. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at sunod-sunod na tinawagan ang ilang numero. Matapos tawagan ang bawat numero, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. Sa huli, hindi na niya napigilan ang galit sa mukha. "Imposible, paano mo nagawa ito?"
Kahit ako hindi ko kayang gawin ang ganito. Kung magagawa mo ito, wala nang pagkakataon si Hector sa nakalipas na 5 taon. Ngumiti si Von. Stop being so close-minded, Nicholas. Just because you can't do it does not mean others can't do it. Just because you can't do it does not mean na hindi na kaya ng iba. And someone who wants to be the head of the family after returning from exile. Dumura si Von. Bumalik ka sa butas na ginagapangan mo.